sinasabi ito mga kapatid, that we should work as a team. Dahil sabi po ng Mateo chapter 9 verse 37, sabi po dito, then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. At kung papasinin po natin mga kapatid, mas marami ang nasa labas kesa sa mga nasa loob. Di po ba? So, ibig sabihin, marami yung dapat anihin, pero kukunti yung mga mag-aani. No? Kukunti yung mga mag-aani o yung taga-ani. No? Kailangan natin, mga kapatid, na isipin natin na kaya hindi pa dumarating ang Panginoon ay dahil doon sa mga kaluluwang hindi pa nakakatanggap sa Kanya. Kaya po, kailangan tayo ay magsama-sama. We have to work as a team. And we know that being together is better than being apart. No? Yung pong ating pasasama-sama, ito po mas maganda kaysa doon sa tayo ay magkahiwalay. Dahil in the Bible, the term God uses to describe us is as a collective unit. God called us a collective unit. God described us as a collective unit because we are called the body of Christ. Tayo po ay tinawag na katawan ng Panginoon. Now, ang interesting na bagay about being called the body ay yung we know that we can work together as a team but with different function. No? Tayo po pwede gamitin ng Lord, gumawa sa wasan ng Panginoon bilang magkakasama or as a team, but with different function. Maraming bahagi ang katawan, at kung napapansin natin na ibang bahagi ng katawan ay mas nakikita kaysa sa iba. Tingnan natin yung physical natin katawan. Diba, kapag nakita natin ang tao, agad-agad ano yung nakikita natin? Yung mga mata. Ang ganda naman ng mata ni sister, ni brother. Diba? Ay, ang tangos naman ng ilong. Ay, kissable lips. Pero pagkabanda muli, ay malaki pala tenga. Diba? So, sa atin naman po, bilang sa spiritual naman, diba, sino ba yung mga nakikita agad? Mga pastors. Kaya nga po sabi ni Bishop, marami mga fried pastors. Bakit? Eh kasi yung pastor agad yung nakikita eh. No? Yung pastor agad yung napupuni. Di po ba? Dahil hindi yung mga sino ba nakikita natin sa harapan. Yung mga song leaders, yung mga instrumentalists. Subalit, tandaan natin mga kapatid, hindi ito nangangahulugan na mas mahalaga sila kesa sa iba. Can you say amen? Amen. Di ba? Sa ating physical. Eh kung wala ba yung paa, makakalakad ka. Hindi, di ba? Kung meron ka nga nakita mo, ang ganda ng mata, ganda ng ilong, kissable lips. Ay, putol pala ang mga paa. Di ba? So, hindi rin kompleto. No? So, ang bawat bahagi ng katawan ay may iba't ibang tungkulin o gawain na dapat tutin. Ang lahat ng bahagi ng katawan ay bahagi ng katawan. Kaya hindi po pwedeng sabihin ng mga kabay, ay ako'y mas mahalaga kaysa sa mga paa. O sabihin ng mga paa, ako'y mas mahalaga kaysa sa mga kamay o sa mga mata o sa anong bahagi ng katawan. No, amen. Wala tayong nakikita sa Bible na tayo tinaguri ang maliit na bahagi ng katawan ni Kristo. Bakit? Sapagkat ang gusto ng Diyos ay bigyan ng linaw na walang Kristiyanong nag-iisa. Hindi nagkaloob ang Diyos sa atin upang tayo ay lumago kung tayo hiwalay sa iba pang bahagi ng katawan. No? Diba? Minsan nalagin tayo, sa bahay na lang ako makikinig. Kasi natin-tisod niya doon sa iba daw, ayaw makita yung mukha nito, ayaw makita nito. Sa halip na ganoon, anong sasabihin nila? Doon na lang sa bahay makikinig, doon na lang ako sa bahay magdadasal. Kapatid kaibigan, hindi tayo nilikha ng Diyos para mag-isa lang. Can you say amen? Sabi mo sa katabi mo, magsama tayo. Magsama tayo. Sige naman. Sabi mo kay mama, alam ka kasama dapat. Amen? So isipin natin ito mga kapatid. When God created Adam, Adam is already perfect. Diba? Nanlikay ng Panginoon. Nadadama ni Adam, nararanasan ang presensya ng ating Panginoon. Subalit, wala siyang ka-fellowship sa mga nilikha ng Diyos. Dahil wala siyang kauri o kamukha. Kaya anong sabi sa Genesis 2:18? The Lord God said, it is not good for the man to be alone. Sabi ng Panginoon. That's why Eve was created. Nilikha ng Diyos si Eve. And when Eve was created, fellowship became a reality for Adam.
At si Adam at Eve ay totoong nilikha na kawangin ng Diyos dahil alam nila ang true meaning ng fellowship. Now, ito naman ang tingnan natin. Before God created Adam, anong sabi ng Panginoon? Then God said, let us make man in our image, in our likeness. So let us take the word our. Di ba? Sino ang tinutukoy ng Diyos nang sabihin niya our? God is talking with Himself. God is talking with Himself. Ang ibig sabihin, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Hindi tayo nag-uusap ng tatlong Diyos. Tandaan natin, no? Kundi ang iisang Diyos ay nagpapakilala ng kanyang sarili sa tatlong kaparaanan. Ano ito? God the Father who created the world. And it was created through our Lord Jesus Christ. And it was the Holy Spirit who breathed life into creation. So, hindi nag-isa ang Diyos. Amen po ba? Hindi nag-isa ang Panginoon. God has always had fellowship within Himself through the Father, through the Son, and through the Holy Spirit. Kung kaya ang fellowship po ay nangangahulugan na makikilala natin ang iba sa paraan na tayo magiging pagpapala sa kanila at sila din ay magiging pagpapala para sa ating paglakad bilang Kristiyano. At ito po ay kinapapalooban ng pagbabahagi natin ng mga bagay o magaganda at mabubuting bagay na ginawa ng Diyos sa ating buhay. Ibig ko lang pong bigyan ng diin, mga kapatid, no? Na yung ating pagbabahaginan sa bawat isa, ito po ay kinapapalooban ng mga bagay na maganda at mabuting ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Hindi po tayo dapat magbahaginan ng mga bagay na tungkol sa buhay ng may buhay. Can you say amen? Kaya na nga po ako may nakausap. Sabi niya gano'n, kung siya in-invite ko, meron siyang sama ng loob sa isang tao. So, ano pa niya yan? Kumbaga, natatagal pa niya yon. Subalit, nang meron siyang nakausap, na meron din palang sama ng loob doon sa tao yun, lumakas ang loob. No? Lumakas ang loob. Bakit? Kasi nagkaroon ng teamwork. Did you understand me? No? Yun lang po ang ibig kong bigyan ng diyan. Ang pinag-usapan nila ay buhay ng may buhay. Anong nangyari sa kanila? Sa halip na magkaroon ng encouragement, sa halip na magkaroon ng support, kalakasan sa bawat isa, ano ang nangyari? Hindi nakaganyan sila ngayon. Ayaw nilang umaten. Bakit? Nagkaroon kasi ng kasama eh. Hindi po ba? Kaya nga po mga kapatid, ang ibig kong bigyan ng diin sa ating pakikipag-fellowship, sa ating pakikipag-ugnayan sa bawat isa, tandaan natin, ang dapat nating ibahagi ay yung mga bagay na ginawa ng Diyos sa ating buhay. Yung kabutihan ng Diyos. Huwag po yung buhay ng may buhay. Kasi kapag ang ating ibinahagi ay buhay ng may buhay, sa halip na ikaw ay tatagal, ikaw ay maglalamig, ikaw ay magiging lamya sa Panginoon. Kaya nga po ang layunin po ng fellowship o pakipag-ugnayan ay upang makatulong sa ating paglago, sa ating relasyon sa Diyos. Can you say amen? Amen. Yun ang layunin ng ating pakipag-ugnayan sa bawat isa. At napapansin po ba natin kung paano mga bahagi ng katawan ay nasa pakipag-ugnayan sa bawat isa? No? Nagtutulungan. Gaya halimbawa po, tayong tao sa pisikal natin, tayo ay nagutom. So, siyempre yung paa magdadala sa isang kusina. Hindi ba? Hindi paa ang lalakad sa iyo. Ay, hindi kamay, mga kamay lalakad sa iyo. Mga paa. Pagdating mo doon sa kusina niyo, paa ba ang magluluto? Paa ba ang hahawak ng sandok para magluto? Ito yung mga kamay. Amen? At pagkaluto ng ating mga pagkain, gutom ka na. Yung bang kamay pwedeng subuan? Hindi po ba? Hindi po. We need our mouth for us to be nourished. Diba? Kailangan natin yung bibig upang ito ay dito paraanin yung pagkain at upang tayo ay mabusog. So, gayon din naman, mga kapatid. Kailangan natin maunawaan ng bawat bahagi ng katawan na ang pakikipag-isa ay maganda dahil ito ang dapat at ito ang plano ng Diyos sa ating katawan. At gayon din, mga kapatid, sa ating spiritual na buhay. Merong pastor na nangangaral, merong mga song leader na aawit, mga instrumental sa tutugtog, at mga members na makikinig.
walang makikinig, lahat nandito kami, mangangaral, no? Hindi lahat din ay pwede maging song leader. Bagamat yung song leader pwede mag-share. Pero talagang may kanya-kanya tayong tungkulin na dapat tugtin para sa kalwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo. Kayo sa amen? May nakita na ba tayong na church na puro, na ang pastor lang ang nakatayo, walang member? Salita siya ng salita, walang nakikinig. Di po ba? Wala. Meron ba tayo nakita na mga member lang, nakaupo? Wala namang pinakikinggan. No, amen. Lahat tayo, mga kapatid, tandaan natin. May kanya-kanya tayong tungkulin na dapat natin tugtin para sa gawain ng Panginoon. Kaya may pastor para may mamuno. Kaya may song leaders o mga instrumentals para may umawit at magdala sa atin sa kalwalhatian ng Panginoon. Kaya may mga members upang makinig ng salita ng Panginoon na ipinapangaral ng pastor. Kaya sabi ng Bible, ang pananampalataya ay dumarating niya sa isang tao kung may nakikinig at nakikinig ng salita ng Diyos. At makakapakinig lamang kung merong mga ngaral tungkol kay Kristo. Kayo sa amen. Kaya po today, mga kapatid, God is calling us upang magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya at sa bawat isa na Kanyang tinawag. Do you believe God called you? Tinawag ba tayo ng Diyos? Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Glory to the living God. Amen. God calls us, mga kapatid. And we cannot ignore God and anybody. Because as believers, we need Him in our life and we need each other. Hindi natin pwedeng sabihin, hindi ko kailangan si sister, hindi ko kailangan si brother. No, amen. Accept the reality that we need each other. Amen? Nakakatampuhan, may nagagalit, may nagtatampo, may umaalis, may bumabalik. But the reality is we need each other. At ang Diyos ang nagdadala ng kaluluwa kung sino man ang para sa atin. Can you say amen? Huwag natin sabihin na mas marami yung sa kabila, mas konti yung sa ganire. No, amen. Ang Diyos ang nakakalam kung sino ang pwedeng gamitin sa bawat iglesia na kinapakalooban ng bawat mananampalataya. Tingnan po natin, mga kapatid, na magsimula po ng iglesia sa Book of Acts. It was growing at a very rapid rate. 3,000 people had given their lives to Christ after Peter's sermon. No? And the new believers, anong ginawa nila, mga kapatid? No? The new believers, they devoted themselves to the apostles' teachings. No? Dinevote nila kanilang mga sarili sa apostles' teachings, sa mga Bible study, fellowship, getting together to minister each other, breaking of bread, or what we call communion, and to prayer. No? And to prayer. Ako nga po, last Friday, I attended a meeting with Pastor Inapo. At doon ko po ay nagkaroon po ako doon ng karunungan o yung idea na sa pamagitan po talaga ng panalangin o dati naman po natin talagang ginagawa and we experience the presence of God, no, na siyang tumutungo sa ating panalangin. Alam niyo po ba yung kanilang ginawa sa kanilang church? So the associate pastor, may associate po si Pastor Inapo po, yung pong head ng Shalom. The associate pastor, nagkaroon po siya ng wisdom. Na ang sabi niya, I believe that through prayer, we will increase our number. No? Na marami silang mahihila sa Panginoon. And sabi ni Pastor Inapo, ko do it. Kasi hindi ko naman kaya gawin. Sabi niya, I'm very busy. So, for the first time, ginawa nilang 1 hour ang prayer. So, maganda. So, ginawa nila ngayon 2 hours. Maganda rin. So, sabi ngayon, kay Pastor Inapo ko, Pastor, baka po pwedeng gawin natin 12 hours. Hey? Sabi ni Pastor. Sabi ni Pastor Inapo. Pero wala sa magawa kasi yun ang revelation sa kanya ng Panginoon. So, ang sabi ngayon ng sabi ni Pastor Inapo ko, go! Go! Gawin mo yung dapat gawin para sa kalwalhatian ng Panginoon. So, 12 hours a day, nagpe-pray sila. Hindi naman yung isang tao lang ang nagpe-pray. Kundi, sila ay salit-salit na nagpe-pray. Kung sino yung bakante, pero hindi nawawala na nagpe-pray. And time came na nag-suggest siya na 24 hours. 24 hours a day. Ilang hours pa tayo meron sa isang araw? 24. So, ibig sabihin, walang patid na pananalangin ang kanilang ginawa. No? Kaya po, nung kami nandoon na nag-meeting, kapag nabubuksan ang pinto,
ngayon, simula yung 24 hours prayer, mga kapatid, hindi nababakante ang church. At sila po, hindi lang isa, hindi lang 10, hindi lang 20 ang umaatid sa prayer, kundi higit pa doon. Kung kaya't ang sabi ni Pastor Inapo ko, we experience the mighty power of God by means of that prayer ng aming mga kapatiran. No? Kaya nga po, dati daw sila 300, ngayon naging 400 na. And they believe na sila po ay dadami pa ng higit pa sa kanilang mga inaasahan. So, ano yung ginawa nila? Ginagawa nila ay magkaroon ng fellowship o meeting sa temple at magkaroon din naman ng fellowship o meeting sa kanilang tahanan. No? Kahit na sila'y nananalangin, subalit sila rin, except Sunday mga kapatid, sila'y dumadalo sa templo at sila'y umaattend sa kanilang mga services. So in other words, mga kapatid, nagkakaroon sila ng malaking worship gathering at the temple, no, except aside from praying. Subalit nagkakaroon din sila ng mga small groups in their homes. Sila din, kumbaga sila pupunta sa mga bahay-bahay para sila ay magkaroon ng pag-aaral. Tingnan natin ito, mga kapatid. No? Yung mga tao ito, they know how to be healthy. They know how to be healthy as believers. Kailangan nilang dumalo sa worship time. Subalit kailangan din nilang maging bahagi ng small groups upang lumago, upang makapag-minister at maging accountable sa kanilang paglakad sa Diyos. At the same time, from Monday to Saturday, sila ay umaattend ng prayer warrior o ng kanilang prayer meeting. Kaya nga po, kapatid kaibigan, lagi kong sinasabi mga kapatid na we have to pray without ceasing. Kailangan lagi tayong nananalangin. At hindi lang po mananalangin, kundi kailangan din natin ang mga pag-aaral sa bawat tahanan. Sa lalo pa natin ikalalago, hindi lamang po sa salita ng Panginoon, kundi sa ikalalago ng ating relasyon sa Diyos at sa ating kapwa mananampalataya. Can you say amen? Dahil po as part of the body of Christ, merong mga bagay na kailangan ng iba at meron naman din mga bagay ng iba na kailangan tayo upang tayo lumago sa Panginoon. And that's the way the Lord has set things up. No? Yung po bang, hindi natin masasabi, ikaw lang yung may kailangan sa akin eh. Hindi po ba? Darating ang panahon. May kailangan yung kapwa mo sa iyo, darating ang panahon, magkakaroon ka rin ng pangangailangan sa iba. Can you say it? Hindi lang ang taong aasa sa iyo, kundi ikaw rin aasa sa iba. At ito po ay sa pamamagitan din ng ating teamwork, magagawa natin ang lahat ng ito. Kaya nga po kapatid, yung mga may gusto magkaroon ng Bible study sa bahay, we are open, no? Lista nyo lang po ang pangalan nyo, Mr. Noni, at ating pong aayusin ang ating time. Bible study is very important, mga kapatid. Dahil ang Sunday service po ay hindi lang enough para sa atin. No? Kaya nga po ang sabi ni Jesus sa John 13:34-35, "A new command I give you, love one another as I have loved you, so you must love one another." Sabi po ng 35, "By this all men will know that you are my disciples if you love one another." And we can put this verse into practice in working as a team. Maipapractice po natin ito kung atin pong magagawa ang verse na ito, mga kapatid, yung verse 34 and 35, in working as a team. Na kapag po tayo, mga kapatid, ay gumawa sa Panginoon ng may pagkakaisa, sasabihin ng mga tao, ay, taga-shalom yan. Can you say amen? No? Taga-shalom yan, kasi nagkakaisa sila. No? Di po ba? Kaya kapatid kaibigan, dapat po lahat tayo ay maging close sa bawat isa. Hindi lang po tayo dapat maging close doon sa close tayo. Kasi tayo mga magkakapatid sa Panginoon eh. No? Sabi mo sa katabi mo, close na tayo. Peace tayo ba yan? Peace. Peace. Simula ngayon, close na tayo. No? Diba? Simula ngayon, close na tayo. Amen. Sapagkat ang mga anak ng Diyos, hindi namimili ng taong pakikisamahan. Hindi ngayon, mas maganda siya pakikisamahan mo. Hindi ngayon, pogi, di ba? Siya pakikisamahan mo kasi guwapo. At maganda. So working as a team does not only
God's words. No? But to share their burdens and heartaches, as well as their joys and victories, in order to fellowship with one another. Di ba? Kapag di ba naranasan natin mag-Bible study? Sa Bible study, hindi naman talaga ang salita ng Diyos, di ba? Sinishare natin yung ating mga testimonies, yung ating mga burdens, yung ating mga, yung mga frustrations natin, na isishare natin yun eh. At yun po yung nagiging kalakasan ng bawat isa sa atin. Ina-apply po natin ang salita ng Diyos na ating natututuhan sa ating everyday circumstances sa buhay upang tayo maging tulong at kalakasan ng bawat isa. No? Di po ba? Kapag halimbawa na-share mo yung naranasan mo, di ba, ay, naranasan ko din yung kapatid eh. Di ba parang lumalakas yung loob mo? Ay, naranasan mo rin pala. Eh, yung naranasan mo, yung naranasan ng kapatid mo, naging matatag ang kapatid mo. Samantalang ikaw, malapit ka ng bunguan. Subalit, nang makashare mo ngayon yung kapatid mo, dahil at natukasan mo magkamukha pa na kayo ng naranasan, subalit siya yung nananatiling nakatayo, di ba? Lalakas ka. You will be encouraged by your brother or your sister. Amen? Kaya nga po mga kapatid, kapag kami problema ang kapatid natin, huwag natin siyang ayunan. Kapatid, alam mo, diba? Wala akong pera. Hindi ako ate. Ay, ako din walang pera, hindi na rin ako ate. Diba? Kasi yung kadalasan, ang reason walang pera. Kasi niya daw sila na di mag-offer. No, amen. Yung offering ko ay from the heart. Kung talaga wala kayo offer, kaya anong gagawin mo? Kukunin mo yung bulso mo, gugupitin mo, siya mo ilalagay doon, no? No, amen. No? Tandaan natin, kapag ang kapatid natin ay may problema, no? Kapag ang kapatid natin ay may problema at sa akala may problema mo rin yun, huwag mo na i-share yung problema mo na ikaw ay hindi aatin, no? Kundi i-share mo ang problema mo, sabihin mo sa kanya, pero sa gitna ng problema mo ito, magiging matatag pa rin ako kay Kristo. Amen? Wag yung, oo nga, ganyan din ako eh. Kung magdalil ako mati, diba? Sa halip na makainganyan ka, makapadala ka ng kaluluwa, ito rin ay nawawala. No? Eh, minsan nga po, yung iba, yung Bible study, iisip nila na, diba? Ay, mag-Bible study tayo sa bahay niyo. Naku, hindi po eh, Sunday service okay na sa akin. Naniniwala po ba kayo na minsan, o hindi lang may sa kadalasan, paglabas yun ng church, nakalimutan nyo na yung napag-alala natin. Minsan eh, di ba? Yung hindi umatin, tinawagan ka, sister, hindi ako naka-atin kasi ganito. Eh ano ba yung ating topic? Naku, sister, napakaganda. Naku, nakaka-bless talaga. Bless na bless ako. Eh, ano ba ang topic? Naku, kasi hindi ko umatin eh. Ayan, hindi ko tuloy napakaganda. Eh, ano ang topic? Naku, basta maganda, nakalimutan ko na. Totoo lang po, no? Diba? Minsan, o huwag mapaglabas. Minsan, Lunes, Martes, Merkules, nakalilipas. Ilang percent na nakalimutan na, no? So, working as a team or to be together or fellowshipping with one another ay makakatulong sa atin to move to a higher level ng paglakad natin sa Panginoon upang magkaroon ng transformation, which means the change of life. Kaya nga mga kapatid, let us give time to this, no? Tayo po ay magkaroon ng time para sa gawain ng Panginoon. Minsan kasi, di ba? Di ba, kung i-imagine natin mga kapatid, handawa, nasa harapan mo ang Panginoon. Nasabi sa'yo ng Panginoon eh, bakit hanggang ngayon di ka pa lumalago? Samantalang lahat ng oportunidad ay ibinigay ko para sa inyong paglago. Eh, sasagot ka ngayon, kasi mo, Panginoon, ako pinatatamad eh. Kasi po, Panginoon, wag na akong time. Di po ba? So, kung ang Diyos kaya ang mawala ng time sa atin. Di ba? Di ngayon, tatakbo ka ngayon sa Panginoon. Lord, patawarin mo ako. Kasi yun naman lagi ang natin, Panginoon, pinatatawad naman ako ng Panginoon sa lahat ng aking mga pagkukulang. Pinatatawad naman ako no? Pero kapatid kaibigan, no? Huwag naman natin pong abusin yung pagpapatawad ng ating Panginoon, no? At lagi natin tatandaan na bakit ba tayo pinili ng Diyos from out of the billions of people in this planet, on this planet, no? Diba? God did not choose us to be famous. Hindi kaya tayo pinili ng Diyos, para ako'y tumanyag.
Ay, napakagaling ng patunay, napakagaling ng mananantang yun, napakagaling ng tao yun. God did not choose us to make us rich. God did not choose us to make all our problems go away. No? But God chose us to be like more Him. To be like more Jesus. Can you say amen? God called us to be more like Him. No? Hindi kaya tayo tinawag ng Diyos para paano yung problema ko, para yung sakit ko gumaling, para tugunin ng Diyos sa aking mga panalangin, para yung mga problema ko ay mawala. No? But what are some of the benefits, or let us call it blessing, in working together as a team? Tingnan po natin ang Ecclesiastes. Ito po yung mga magagandang verses na nakuha natin. Sabi po ng 4:9, two are better than one, because they have a good return for their work. So yung pong dalawa ay mas mabuti kaysa isa, dahil mas marami ang kanilang magiging bunga sa kanilang mga gagawin. Amen po ba? So we are called to work for God in the kingdom. Ito po ay nagsasabi na more is accomplished by us when somebody else is working with us. Di po ba kapag dalawa ang gumawa, talagang maraming magagawa. No? Kaya po kagabi, no? Meron po tayong magandang sa kagaya kagabi, yung table, saka yung sa piano, pinalitan nila ng cover. Noong una si Sister Marila ang gumagawa. Subalit nakita ng mga kapagilan, kaya sila pumunta doon for help. So ano po ang nangyari? Nagawa agad. Agad-agad ay nakuberan ang table at ang piano. Bakit? Kasi lang hindi naman kasi lang ang isang gumawa. Nakita ng lahat ng ay, ginagawa ni Sister Marila. Lumapit sila at sila ay tumulong. So, nangangaw dyan mga kapatid, na two are better than one. Or more than two are better than one. No? Or more than two are better than two. No? Ang ibig sabihin, mas marami, mas maganda. May mga bagay na pinapagawa sa atin ng Diyos na hindi natin magagawa na nag-iisa. Ang tao na laging gusto mag-isa is carrying more of a load than is necessary at less work ang kanya ma-accomplish. Tingnan naman natin ngayon ang verse 10. If one falls down, his friend can help him up. But pity the man who falls and has no one to help him up. No? Diba, kapag nabol ka, naglalakad ka, pag nabol ka, hindi mo kayang tumayo, wala magtatayo sa'yo. Subalit kapag may kasama ka, may magtatayo sa'yo. Kaya say amen. Baka inatake na. Inatake ka na sa puso. Nag-iisa ka. Walang magdadala sa'yo sa ospital para ikaw ay mabigyan ng first aid. No? Yun po ang ating lugar. When we are today, mga kapatid, tandaan natin, kung nasaan tayo, where we are today is not guarantee of where we will be tomorrow. Kung nasaan tayo ngayon, hindi magagarantiyan na saan tayo bukas. No? One of the things in Scripture is its honesty about our future. The Bible let us know that all of us are going to experience a certain amount of pain, trials, and tribulations in this world. Diba? Some of the things we never expected to happen. Naniniwala po ba kayo doon? May mga bagay na hindi natin aakalain mangyayari, pero nangyari. Ako nga po, me is a good example. I never expect na Pastor Alex will get sick. Bakit? Macho-macho, guwapo, mahaba, malaki. Pero hindi pala niya alam, hindi namin alam, meron pala siya sakit doon sa loob. No? And I also never expected na he will die. Hindi ko ba? Hindi ko rin alam na siya ay mamamatay. But things that I did not expect to happen. No? Kaya nga po ako ay nag-iisa. No? And when this crisis happen, we need to have somebody to help us back again. Diba? Bakit ba ako nakatayo uli? Ako sa totoo lang po, I don't like this position. I don't like to be a pastor. But because God called me, I cannot say no. No? Hindi ko ma-ignore ang tawag ng Panginoon. Bakit? Because when pastor died, para bang siyempre ka, di ba, ang asawa sabi niya, ikabiyak ng puso. Di ba, pastor?